Okay, sige po, tayo po'y mag-pray sandali. Dakilang Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga oras po na ito, Panginoon, ng aming mentoring. Tulungan niyo po kami at samahan na habang nag-aaral kami, Panginoon, ay nakikita namin yung realidad na sitwasyon namin sa pagre-raise up namin, Panginoon, ng aming pong mga 12 sa mga churches po namin. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na kami mismo na nagre-raise up ay ma-develop, Panginoon, bilang mananagumpay na nagde-develop ng mga disipulo. At Lord, gusto din po naming matuto magmula sa iyong salita, O Diyos, sa Biblia, na makita namin, Lord, yung kahalagahan nito na humuhubog sa aming paghubog naman ng mga disciple. Salamat din, Lord, sa buhay ni Pastor Cesar Castellanos dahil ipinakita din niya sa amin, Panginoon, ang 12 prinsipyo na nakita niya rin sa iyong salita, Panginoon, kung paano matagumpay niyang na-erase up yung kanyang 12. At yung 12 na ito, Panginoon, ay nakapag-raise up pa ng maraming 12 na bumago ng bansang Colombia. Marami pong salamat, Panginoon, sa direksyon na pinagdadalan mo sa amin, sa pagkakataong pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? Ito pong pag-uusapan natin, mga kapatid, ito po yung binabasa ko ngayon, bukod po dun sa The Key to 144, is yung Developing a Supernatural Leadership. Developing a Supernatural Leadership. Ngayon po, itong book po na ito, mga kapatid, ay nagtuturo ng 12 principle na nakita ni Pastor Cesar Castellanos. At yung 12 na ito yung hinubog niya doon sa kanyang 12. So, sa atin, minsan baka nauubos na ang panahon natin, Kape Pepsol, no, nung napapagod na tayo Kape Pepsol, no, parang nawawalan na rin tayo ng loob, paulit-ulit na lang ba? Hanggang sa pagtitingnan natin yung mga disciple natin, ganado sila sa Pepsol. Pero dun sa pinakakabuuan, parang matabang sila. Okay? So, kung hindi man ganon, at least makita natin at matutunan magmula sa mga nauna yung mga prinsipyong ito na nagdala sa kanila sa tagumpay. Okay? Kung nabasa po natin yung isang successful leadership, ang nagsulat po nito ay hindi naman si George Barna. Kung alam niyo po ba yung book na yun, Successful Leadership. No? So, pag sinabi daw natin successful leadership, ito daw ay resulta na i-develop daw natin yung integral abilities of men. So, ang resulta nun, successful leadership. Bakit? Dinevelop natin yung kanyang mga kakayanan ng isang tao, at nung na-develop at nahubog yung kakayanan ng isang tao, ang resulta, successful leadership. Ito naman, success of supernatural leadership. Okay? Success of supernatural leadership is the result of complete dependence of men on God. Okay? So, sa madaling salita, number 1, 12 po yun, pero ito lang muna ang pag-uusapan natin para at least mahimay-himay po natin ito sa disciple po natin. At sabay-sabay po tayo na pag-uwi natin sa cell group po natin sa primary, medyo titingnan natin, no? Kung maipipihit natin sila dito po sa number 1 principle na ito. Train them in faith. Madalas natin madidinig, mga kapatid, na patatagin natin sila, sanayin natin sila na sila ay manampalataya. Pero this time, tingnan po natin yung karanasan ni Pastor Cesar Castellanos, kung paano niya ito in-impart sa kanyang 12. At alam naman natin na sila ang nagdala ng model na ito sa buong mundo. So, yung pagkakahubog ni Pastor Cesar. Pero bago yan, buksan po muna natin yung Bible natin sa aklat po ng Mark chapter 5. Re-reviewin po natin itong verse na ito sapagkat dito po siya humango ng mga basic principle.
kung paano niya tinuro ang manampalataya, yung kanyang 12. Okay? So, hindi lang pala basta nagtuturo, kumbaga, nagle-lecture, tinitrain. So, iba ba yung pagtuturo at pagtitrain? Di ba? Magkaiba ho yun, ano? So, this time, train them in faith. Mark chapter 5, verses 25 to 34. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet, you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. 34, he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." So makikita natin itong kwento ng isang babae na matagal nang, sabi nga matagal nang nabaon o nalubak sa kanyang kalagayang yon. No? Now, mga kapatid, kung i-imaginein po natin itong babaeng ito, dahil sa tagal ng kanyang pagkakalagay sa sitwasyong yon, pwedeng tinanggap niya na gano'n na siya. Tama. Di ba? Now, gano'n din naman sa ating mga kapatid, sa mga leaders natin na pinagkatiwala ng Panginoong 12, lalo't kung ngayon lang natin nakikita itong ganitong uri ng prinsipol. Marahil katulad natin, nalubak din sila. Ano yung mga pwedeng nalubak sila? Nalubak din siguro sila sa activity and program, parang tayo din. Di ba? Tapos all of a sudden, nagbago tayo, tapos ina-expect natin sila magbago agad. Kapatid, hindi isabihin, ibang-iba yung pinagdadaanan natin ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga leaders ng simbahan at ng mga members ng simbahan. So, ibig sabihin, dapat maunawaan natin itong ganong klase mga kapatid. Now, ang sabi ni Cesar Castellano, sabi niya, ako din, no, parang yung kwento kanina ni Pastor Ferdy Baga about the life of Pastor Cesar. For so many years, ang member niya sa church ay 300. At to the point na talagang nag-resign na siya, sabi niya, ayoko na eh. So, parang sumusuko na siya. So, ngayon, bilang ipinakita sa kanya ng Panginoon na itong mga taong ito, yung buhangin na yan, ay gagawin kong member mo yan eh. Ganyang kadami, sabi niyang gano'n. So, si Cesar ngayon, nung time na nakita niya yung vision na yon, siya mismo nabago. In faith, sa pamamagitan ng Word of God, no? Siyempre, yung kanyang personal na relasyon sa Panginoon, naging malaking tulong. Pero napansin niya, hindi pala porket kumbinsido na ang pastor, madali mo nang maibababa ito sa mga member. Okay? So ngayon, sa paanong paraan, napakaganda din ng binanggit ni Kuya Eli kanina sa atin, na ang ginawa sa atin dito sa UFCTC mentoring, inuna ang spirit, hindi ang mechanics. Kasi ang nakakakiliti talaga yung mechanics. Diba? Natatawa uli ako kasi matagal ko nang nadinig yung kwentong yun, si Pastor Rich Whitmer. Kwento pala nila yon. Doon sa church nila, nag-aantay sila ng tungkol sa G12. Pagdating daw doon, ang itinuro, devotion. Siyempre kung ikaw nga naman, halimbawa, gustong-gusto mo matutong mangulot ngayon. Tapos may dadating sa ituturo muna, devotion. Diba? Parang, magkakamot ka talaga. Wala bang yung direktahan na yung kulot-kulot na agad. Diba? Parang ligoy-ligoy pa eh.
Alam niyo, ako nag-aral po ako ng vocational, ganyan din ang katwiran ko eh. Sabi ko, kaya nga ako nag-aral ng vocational, bakit tuturuan pa ako ng mga kung ano-anong ganyan? Hindi ba't pwedeng i-actual na lang na pag-repair ng mga amplifier, pag-repair ng ganito? Di ba? Pero kailangan pala. Now, so ito po mga kapatid, number 1, sabi ni Cesar Castellanos, kailangan nating turuan, i-train, sanayin, makasanayan nila ang pananampalataya. Number 1, mga kapatid, dare to believe. Kailangan mahamon natin, mga kapatid, na sila mismo ang mananampalataya. Parang itong babae, mga kapatid, di ba? Nung time na hirap na siya sa kanyang kalagayan at doon sa kanyang sitwasyon, hanggang sa nahamon ngayon siya. So, kailangan pala mga kapatid, merong hamon na ibinababa tayo sa ating primary na lahat ng ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Liban na magising sa kanila mga kapatid, yung hamon na yun, biruin nyo, tayo bumubuo ng 12. Saan natin sila dapat dalhin mga kapatid? Dalhin natin sila na yung pagbuo ng primary natin ay hindi dahil sa nakadepende doon sa kasanayan ni pastor o yung seminar na napuntahan niya, kundi makita nung primary natin na hamon akong manampalataya kay God. Mahirap kaya yun? Diba? So number 1, dare to believe. Sa paanong paraan mga kapatid, no, na ma-dare natin ang ating mga disciples? Number 1 mga kapatid, share stories. Na kailangan makita po nila na tayo din ay merong mga accomplishment in faith. Okay po mga kapatid? Siguro po ito, naikwento ko na po ito matagal na panahon, pero kwento ko po ito sa UFCTC. Dumating po ang time mga kapatid sa Baguio, Aldersgate. Umakyat po ako doon, wala po akong may pamasahe ako papunta pa uwi, pero wala akong pang-register. Wala akong sinasabihan kahit sino. And then, so ang act of faith ko, sabi ko, Panginoon, basta aaten ako dyan. So ang gagawin ko, una kong gagawin, hahanapin ko yung registration, pipila ako doon. So alam ko na yung gagawin ko eh. Talagang nag-act po ako. And then pagdating ko doon sa registration, hindi ko kalala kung sino yung mga nandoon sila Ate Olive, nandun sila Ate Olive that time eh. So ang ginawa ko, may disciple pa naman ako, na isinama ko din doon. So nakapagsama ako siguro mga 4 yun. Then nakapila sila, mauna na kayo. Pag nakuha nyo ninyo, punta agad kayo doon, yung ID kukunin nyo na. Bigay instruction pa ako eh. Kaya ko naman talaga tinotodo yung instruction para hindi nila malaman na mapapahiya ako kasi wala talaga ako ano eh. So ang mga sasabihin ko noon, pwede bang trust me na lang po, pagbaba ng Maynila doon ako magbabayad. Parang ganun yung lahat ng nasa isip ko. So panatag na panatag akong ganyan, pero sabi ko, Panginoon, nandito na po ako. Sabi kong ganyan. Hanggang sa nung nakapila na ako doon, tinatanong yung pangalan. Meron pong isang tao doon na kinukuha yung pangalan ko. Ano pong pangalan nila? Sabi ko, si Pastor Verbo, din ganyan-ganyan. Hanggang sa yung ginamit ng pag-release ng kapatid natin doon. So nung titingin na silang ganyan, nung nakita ko, sabi niya, "Hoy, ano ka na? Nakaregister ka na. Nakaregister na daw yung pangalan ko, nakalista na daw ako si Ate Olive. Sabi, nakalista na daw yung pangalan ko, nandun na daw ako." Sabi ko, siyempre, ayoko namang magpakita ng reaksyon na. Diba, ayoko namang maggaganon. Pero sa totoo lang, sabi ko, paano nangyari yun? Tapos yung isa susulat na sana doon sa resibo, ang nangyari ngayon, sabi niya, ay ano ka na pala eh, o punta ka na lang doon sa ID mo. Ganun ba? So ako naman, parang mahiyaan ako, di ko alam kung sasabihin ko. Para ako napunta doon, wala naman dahilan. So, di ko alam kung saan tuloy ako. Yung parang nawala ako sa sarili ko. Ngayon, yung pong karanasan na yun, mga kapatid, marami kapag may mga pupunta po ng Baguio, mag-a-Aldersgate, ikinikwento ko po mga kapatid, alam niyo po, tumatatak sa puso ng mga disciple ko. Kaya sabi nila, yung pastor namin matindihan. Sa pamamagitan doon mga kapatid, mahahamon natin yung mga disciples po natin na na manampalataya. May mga bagay mga kapatid na kayang i-conquer ng mga ability natin as a leader. Pero ang ipakita natin mga kapatid, yung supernatural leadership, and that is exercising faith. So, share to them and then show them the result.
ipakita natin yung mga naging resulta, mga kapatid. Alam niyo po, sa akin din, nung nagsisimula po kami dun sa isang maliit na lugar, nadinig ko sa UFCTC, hindi ko alam kung sino na po nagturo nun, kung si Pastor Anthony Martinez ba o si Pastor Ferdy Baga. Meron siyang binitawan doon na, is there anything na hindi ko pwedeng, is there anything that I can hide from Moses? Meron bang bagay na hindi ko sasabihin at ipagtatapat sa kanya? Alam niyo mga kapatid, yung word na yon, pinanghawakan ko yung pag-uwi ko po sa amin. Yung mesang bilog na malambot pa yung paa nun eh. Yung pa yung mesa namin na ginagamit nun. Tapos, ang ginawa ko, naupo ako dyan, nagtimpla ako ng 2 kape, bumili ako ng 2 lemon square na cupcake. Sabi ko, Lord, diyan ka, dito ako, ito ang notebook. Walang bagay na hindi sasabihin ng Panginoon sa akin patungkol sa ministry na ito. Then alam niyo mga kapatid, so nung nakikita nila ngayon yung mga ministry na, yun nga, yung kinabibilangan po namin, sabi nila, ganun pala nagsimula ang gawain ng Panginoon. Ang Diyos pala talaga ang nagre-reveal. Hindi dahil may leader ang simbahan, kundi Diyos pa rin. So yun mga kapatid, dare to believe. Number 2, faith comes by hearing. Sabi ng babae, ba't nagkakaingay? Ano yan? Ano yan? Sino yan? Sino yan? Ang dami nag-declare ngayon. Siya yung Jesus, siya yung ganito, siya yung nagpapagaling, siya yung tagapagligtas, siya yung tinatawag nilang Panginoon, siya yung tinatawag na Master. Alam niyo mga kapatid, biglang may nagbago sa pananaw ng babae dahil sa salita ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, yung pakikinig, no? Faith comes by hearing. When the woman heard about who Jesus was, a ray of hope began to shine in her life, and the picture in her mind began to change. Diba? Sa mga kapatid, tinuturuan natin yung mga 12 natin. Ako po, sa totoo lang, dati ho, itong mga, kung titingnan ko itong mga disciple ko, pag magpipreach ako noon, o kahit sino yung ibang magpipreach, yung hindi sila ganun andyan sila, pero hindi sila ganun ka-attentive. Sa G12 pa naman, merong sukatan para masabing attentive ka talaga. Pag disciple ka, dapat may notebook ka, may ballpen, at nagte-take note ka. Na-question po dyan yung aking mga yung mga disciple ko. Nung umatin pa naman ng campus, I don't know kung campus revolution ito, doon sa Tagaytay, andun yung mga kabataan ko, sila Pastor Jun, andun din, Montano. Di siyempre si Pastor Ber, isa sa ginagamit ng Lord sa UFCTC yan. Ang tinitingnan pala nila Bishop Uriel, yung mga kabataan ko, tinitingnan nila. Eto ngayon, pagkatapos ng hapon, yung first AGR pala natin noon. Tinawag ako ni Pastor Jun Montano at ni Bishop Uriel, Ber, halika. Sino yung mga kasama mo dito? Sabi niya, yung mga kabataan ko po, di ba? Kinuwento ko na sa inyo ito proud na proud pa naman ako. Sabi ko talaga, teka, yun ba yung mga kabataan mo? Opo, Pastor, yun nga po yung mga kasama ko. May pambihira ka Pag nagdi-discuss ako, hindi nakikinig ka, walang notebook, walang dalang Bible. Ay, ba't ko ba nasabit sa amin yun? Nakakahiya! Sabi ko, nakakahiya talaga. Pero alam niyo po mga kapatid, simula nung time na yon, sabi ko, Panginoon, yan ang standard ng G12 mga kapatid Kaya dapat tayo makita natin yung primary 12 natin. Bagamat napaka-basic nung may notebook ka, may ballpen ka, pero alam natin mga kapatid, na de-develop yung kanilang pakikinig. At dun sa pakikinig ngayon, huwag nilang tatansya-tansyahin dahil nagbubunga ng pananampalataya yun. Kailangan maipakita at maituro natin sa kanila mga kapatid. So yung seriousness and open mind. Alam nyo, nung ibinabako po ito sa aking primary 12, yung mga kabataan po na yon, ay actually kinausap ko po sila. Alam nyo, ayoko po nang kausapin sila dahil nasita. Gusto ko pong kausapin sila. Gusto ko makita, Lord, ano yung talagang kahalagahan nito. Alam niyo po, nung naipaliwanag po yung kahalagahan, ngayon, napansin ko ho, may notebook sila, nagno-note sila, at kung minsan nung nag-cell group yung isa kong kabataan, natutuwa ako, no? Kasi kung yung mga ibang sinasabi ko, nababanggit niya rin.
Sabi ko, ba't mo na ano yun? Di, Pastor, naisulat ko po kasi natandaan ko. So sabi ko, Panginoon, marami pong salamat. So, faith comes by hearing. So, kailangan madala po natin sila na hindi lang dahil sa pakikinig mo kay Pastor kaya ka gumagaling. Nandun sa pagpapahalaga mo mismo, naniniwala ka na kapag nagde-devotion ka, nagba-Bible reading ka, nagpuproduce ito ng matinding strength sa iyo. So, kung yung strength na tinatanggap ni Pastor ay strength na matatanggap mo rin. So, kailangan maipakita natin sa mga disciples natin na hindi lang tayong leader nila ang nag-e-empower sa kanila, kundi yung salita ng Diyos. Okay? Then number 3, we can hear the voice of God. We can hear the voice of God. Ang sabi ng Lord in Isaiah 50 verse 4, okay? Isaiah 50 and verse 4, He awakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. Alam niyo po, ditong nakaraan lang din, medyo minonitor ko yung aking primary 12 na kalalakihan. Hindi naman dahil sa kung ano pa mang bagay, pero ang sabi ko, mga kapatid, sa dami ng napupuntahan natin ngayon, sabi ko, Cuneta Astrodome, tapos yung mga mentoring natin, plus yung mga nadidinig nyo sa akin, na nadidinig, alam nyo sabi ko, isang biyaya sa inyo, na ako na pastor ninyo ay ginagamit sa iba't ibang lugar, pero ako direktan yung nadidinig. Ngayon sabi ko sa kanila ganito, mga kapatid, sa totoo lang, lahat ng mga nadidinig nyo ay matitindihan nahahamon kayo bilang, marami kayong nadidinig sa akin, na kailanman ay hindi nyo pa nadidinig kahit kanino, sabi ko sa kanila. Maraming bagay na na-challenge kayo sa buhay nyo, sa pag-aaral nyo, na bago kayo sa pamilya nyo, na bago kayo sa pananaw ninyo, sabi ko sa kanila. Pero mga kapatid, sabi ko, walang mas titindi, kulang kapag kayo mismo nakaasa na lang sa akin, nakaasa sa mga magagandang nababasa nyo sa libro, nang kayo mismo hindi nakakapakinig kay Jesus. Ngayon, para sukatin ko yung kanilang pakikinig kay Jesus, mga kapatid, tinanong ko po sila isa-isa, ilang oras o ilang minuto kang mag-pray sa umaga. Alam niyo mga kapatid, napansin ko, bagamat nung una, maganda yung prayer life pero dumarating pala sa pagkakataon mga kapatid, no? So kailangan pala patuloy na ibinibuild natin sa kanila na kailangan nilang makarinig sa Panginoon. Ngayon, natutuwa po ako kasi pag nagte-testimony sila, meron akong isang kabataan, college student po ito, gumigising siya ng alas 4 just to pray. Sa totoo daw, nilalabanan niya daw yung antok niya. Pero ako, alam ko mga kapatid, yung alas 4 na yun, minsan magbabago yun Magiging 4:30, magiging alas 5, magiging alas 6, hanggang magiging alana, di ba? Pero ang point mga kapatid, kailangan tinitraining natin sila. Okay? Kasi baka mamaya, parang si Pablo, sabi ni Pablo ganito, sa dami ika ng mga talinong ibinababa sa akin at nadidinig nyo sa akin, nag-alala si Paul Sabi ni Paul, baka mamaya sa akin na lang kayo humahanga, hindi na sa Panginoong Jesus. Kaya dumating mga kapatid doon sa 1 Corinthians chapter 1 and 1 Corinthians chapter 2 and verse 2. Ang sabi niya, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Ibig sabihin, idinedirekta niya pa rin sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa totoo lang, baka mamaya, yung mga disciples po natin, tuwang-tuwa tayo, nadidinig natin, na ang lumalabas sa bibig nila ay yung mga lumabas sa bibig natin. Uy, disciple ko nga talaga ito Ang nakalulungkot, baka hindi na sila nakakapakinig kay Jesus. Sa totoo lang mga kapatid, tayo pong mga pastor, di ba? Tama yung sabi ni Pastor Ferdy Bagay. Sa devotion mo, manggagaling yung ipapakain mo sa tupa. Kasi busog ka, sariwa. Kasi fresh revelation ang tanong ko, kung yung sila mismo, ang isi-share nila sa kanilang cell group,
yung nadinig lang nila sa atin, hindi yung nadinig nila sa Word of God. Ang tanong ko, magpapatuloy kaya ang successful spiritual leadership? Mga kapatid, sabi ni Pastor Cesar Castellanos, nung naituro niya, naitrain niya na yung kanyang 12 ay hindi lamang matutong makinig sa kanya, bagamat submissive sa kanya, pero parang si Pablo, itinuon niya yung kanyang 12 kay Jesus mismo. Okay? Kasi kung minsan mga kapatid, natutuon na sa tao, kapag yung cell group na ito nawala, ala na rin yung cell member. Ang nangyayari, parang, alam niyo, panatiko lamang sa ganito. Humanga lamang sa kanya, pero hindi nahanga kay Jesus. Okay? So number 4, visualizing success. Visualizing success. Sa kalagayan po ng babae, mga kapatid, for 12 years, wala na siguro siyang ibang nabi-visualize. Kundi yung mukha ko, ganito na, payatot na ako, di ba? Parang hirap na akong huminga, hindi na ako makalakad. Mga kapatid, ganyan ang ginagawa po ng kaaway para sirain talaga tayo. Ipapakita niya lahat ng mga negatives, ipofocus niya yung mga mata natin, mga kapatid, sa iba't ibang mga sirkumstansya na kapag medyo nape-pressure na tayo, hahanap na tayo ng logical solution. Okay? Ng logical solution. Now, pag sinabi nating visualize success, mga kapatid, yung tingnan natin yung tagumpay ng ating Panginoon. Okay? Doon tayo lagi titingin. Number 5, may kinalaman din po ito sa number 4. We should paint pictures. Okay? We should paint pictures. So, visualizing success, and then we should paint pictures. Natutuwa po ako dun sa kwento ni Cesar Castellanos, asawa ng kanyang pamangkin. Okay? Pamangkin niya lalaki, yung asawa ng babae, na aksidente po iyon, at dahil dun sa aksidente na yun, mga kapatid, yung cartilage sa kanyang tuhod, wala na. So sa madaling salita, pag naglalakad siya, lagi siyang may nakagano kasi masakit yun eh. Pero mo, di ba sa mga tumatanda, para sabi nila na uupo daw yun. Sa kanya instantly, natanggal yun, wala na talaga yung cartilage na yun. So hirap na hirap siya. So habang nagkikwento sa kanya kay Cesar Castellanos, yung kanyang asawa ng kanyang pamangkin, sa ang pagkakasabi ng Bible dito, without wasting more time. No? Without wasting more time, I encourage her to paint pictures of health in her mind so that she would see herself. So sabi niya, o sige, pumikit ka, then tingnan mo ngayon yung litrato na ikaw ay napakasigla, buo yung cartilage mo, de ganon. Nung una daw, parang medyo gumaganong-ganon, skeptic. No? Parang skeptic siya, ano ba yung pinagpapagawa sa akin ito? Sa madaling salita, mga kapatid, sumunod. Alam niyo mga kapatid, anong pagkakasabi dun sa kwento? In a matter of seconds, we saw a miracle in her life. She began to jump and run just like she used to. Ibig sabihin, instant miracle nangyari. And then what happened, mga kapatid, when she returned for her routine checkups, many nurses and doctors gathered around her, so surprised by the miracle that they committed to attend the meetings at their church. May mga ganun po ba tayong kwento ng karanasan? Mga kapatid, ako po'y nakatutuwa na may mga pangyayari sa atin noon, naniniwala ako, na hindi porket tapos na, tapos na. Walang masama kung humihingi po tayo ng bagong miracle kay Lord para may maitestimony tayo sa mga bago natin. Pero wag nating kalilimutan, mga kapatid, maging yung karanasan natin ng nakaraang miracle, mga kapatid, pwede nating ipakita sa mga member natin.
So, ibig sabihin yung visual, yung picture na yon, no, kailangan mga kapatid, tumatatag na tetrain sila eh. Okay? And then number 6, confess miracles. Sabi ng babae, if I only touch the edge of his cloak, I will be healed. I will be healed. Parang si Thomas Edison daw, mga kapatid, pag daw siya merong naisip na isang maganda at matinding idea, tatawag siya ng press conference. At pagkatapos, dun sa harapan ng press conference, magsasalita siya ngayon na talagang yung malinaw na malinaw yung sinasabi niya, pero wala pa naman siyang naiimbento. Sasabihin niya daw yun at todo yung mga tao na, ha? Talaga? Ganon? So, pag nakumbinsido na daw yung mga tao, lalo siyang ginaganahan, ang gagawin niya, papasok, aalis na agad siya, pupunta agad doon sa, doon sa study table niya, o ano man, sa kanya gagawin, tagumpay. Ibig sabihin, alam niyo yun yung, nai-inspire siya ng kanyang sinasabi. So parang sa atin din mga kapatid, parang ganito po no, sa amin, meron kaming goal ngayon doon sa mga kabataan namin. And then, naaalala ko to kasi ito po yung nakatutuwa, no, itong mga books na dumarating ngayon sa G12, ay nagsusustain kung paano mo aalagaan ngayon yung mga primary 12. So kahit na matagal na kaming nagpa-primary, hindi nauubusan. So parang ngayon, dinidevelop na sila unti-unti. So sabi ko sa kanila, kapatid, naniniwala ako, walang imposible, maaabot natin yung goal natin this quarter. Walang imposible sa Panginoon. Nagde-declare po ako ng ganun mga kapatid. Kaya mo yan, naniniwala ako na may kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Okay? So, confess. And then last, motivate the team in their goals. Now, anong ibig sabihin mga kapatid nitong motivate the team in their goals? Alam naman po natin mga kapatid, ang growth ng church o ng G12 church mga kapatid, dapat po ito ay directly resulta ng goals and plan ng 12. Amen? Okay? Dapat po direkta ito. So kung ito po yung tayo, and then meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lahat ng resulta sa church natin mga kapatid, dapat po ang may kagagawan niyan ito. Bunga ng pagsiset ng goals ng 12. Okay? So meron tayong encounter, okay, ilan ka. Ganun po ang itinuturo sa atin mga kapatid. At sa pamamagitan daw ng mga goals na ito, meron tayong reason, mga kapatid, to motivate our 12. Okay? And then, ang sabi nga dito sa last portion ng book na ito, nung part na yon, a challenge that has been conquered will motivate you to go after others that are even greater. That is why it is essential to have challenges of faith within your team. So, ang point mga kapatid, kapag daw yung team natin nakaranas ng tagumpay, dahil ikaw ay nanampalataya, nag-aim ka ng mas mataas pa, tapos nakamit niyo yun mga kapatid, ibig sabihin sa susunod, magagawa niyo pa na sama-sama uli. So, ang point, ang challenge, train them in faith. Ngayon po, mga kapatid, from 1 to 10, mag-groupings lang po tayo, from 1 to 10, gaano natin nakikita na tayo mismo, nadadala natin sila sa isang, na-train talaga natin sila to exercise faith in their lives and in their ministry. Okay? And then, pangalawa po, na pag-uusapan po natin, sa paanong paraan natin ito nakikita na gagawin natin ngayon sa ating mga primary. Okay? Tayo po punay manalangin. Dakilang Diyos, naniniwala kami na ito na yung time
another level, Panginoon, para sa amin, na yung mga hinahawakan po naming primary ay ma-develop sila tungo sa paglago ng simbahan, Panginoon. At hindi lamang paglago, kundi pag-transform ng aming pong buong simbahan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.